stand up. Let us all stand up and open our Bible in the book of Luke chapter 6. Open our Bible in the book of Luke chapter 6. Let us read verse 46 to verse 49. Luke chapter 6 verse 46 to 49. Are you there? Sabay-sabay po natin basahin from verse 46 up to verse 49. Already begin. And why call you me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me and heareth my saying and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep and laid a foundation on a rock. And when the flood rose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not is like upon against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the house was great. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for once again gathering us to study thy word. We even praise you for your word that we are able to access it, Panginoon, 24 hours, and we are here focusing in this specific passage, and we are asking for your guidance and leading, oh God. Let the Holy Spirit guide me into all truth, not my wisdom, but the wisdom that comes from above. Be in the midst of us. Give us light, oh God, enlighten us. Open our eyes, Panginoon. Hayaan mo nga na matanggal. Remove everything that might hinder us from listening unto thy word. Ikaw pong mag-stable ng mga bata na hindi po sila makadistract, and help us to focus, because I believe some of us are tired, some of us are drained, Panginoon, because of our work, because of our job, but extend our strength, dear Father. And nawa ang aming pagdalo dito ay hindi maging sayang, Panginoon. As we will study this verse 46, really it cuts deep into our hearts that we should be here as a doer, Panginoon, not just a hearer. Lord, nawa ito maging reminder sa amin ngayong gabi. In Jesus' name we pray. You may all be seated. Thank you for standing and reading the verses. Now, we are going to study the book of Luke as we just read chapter 6. Ating pag-aaralan itong patungkol sa foundation. Now, the title of my sermon is Built to Last. I have 3 points. I'll divide this 4 verses into 3 points, but the title of the sermon is Built to Last. Now, ito pong kwentong ito is hindi na po bago sa atin, but I believe some of us already studied this one, read this one a couple of times. But ako po ay naniniwala ng salita ng Diyos ay it's like a fountain of water, hindi po yan nauubos. And ang problema kasi sa atin, minsan we tend to forget things, even those basic things that we should be isinasa pamuhay natin. So I believe lahat ng nai-encounter nating pinag-aaralan, lahat ng text na binibigay ng ating pastor dito is not here for an accident. Ito po ay ibig sabihin kailangan tayo ma-remind. Supposedly, ang magpipreach ngayon, ang magdi-devotion ngayon is si Brother Marvin. So he has a different topic. Now, I have a different topic as well. But bakit ito ang gusto ng Panginoon mapag-aralan natin ngayon, and bakit kayo ang audience? There's a reason behind that. Those are the things that hindi natin kailangan ma-miss. Kasi lahat ng sitwasyon, lahat ng lugar na saan tayo dinadala ng Panginoon, lahat ng sitwasyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, lahat ng tao na kapalibot sa atin, all of these are orchestrated by God. Hindi po iyan ay nangyayari lamang ng walang dahilan. Even ang ating mga pinag-aaralan, if you are here on this specific study, ibig sabihin, you need these verses. You need to be reminded of what is this passage trying to
to explain to us. Now, there's a difference between knowing the word and living the word, you know? Knowing the word is one thing, and practicing, or sabi nga sa palagi natin sinasabi, practicing what you preach or living the word is another. Okay, mabilis. Marami pong taong matalino sa mundo. Maraming matalinong tao sa mundo. Maraming taong may alam sa salita ng Diyos. The problem is they don't practice it. Hindi po nila sinasapamuhay. And most of them, they have it for like they use it like a weapon na anytime kahit sino makadebate nila, they have this knowledge na hindi sila mabibehind. Now, bakit sinabi ng Biblia na God uses foolish things in this world to confound the wise? Kasi nga, because of that, na may mga taong matalino lang, they know, but they don't want to obey the Lord of God. They don't want to obey the word. Now, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa verse 46, and why call you me Lord, Lord, and do not the things which I say? Really, this is very deep at napakalalim nito. Pag ikaw sinabihan ito ng asawa mo o ng taong malapit sa buhay mo, ba't mo ako tinatawag-tawag na mahal? Hindi mo naman talaga ako. Hindi ko naman nakikita sa iyo ang pagmamahal sa akin. If my wife tells me that, that's so deep. Ang sakit nun. And if the Lord Jesus Christ told this, sinabi niya to sa mga sumusunod sa kanya, because what is happening here, just to give you a background, few verses before this is what we call the Beatitude. Yung nagturo ang Panginoon sa mountain at tinuro niya about the Beatitude. Now, ang nangyayari kasi dito, marami na po ang sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Why? They want to witness the miracles. Even there's a verse saying that the Lord healed them all. Lahat sila pinagaling, o lahat sila ay pinagaling ng Panginoon. So, marami po ditong mga sumusunod. And 2 verses before verse 46, 3 verses. Verse 43, sabi for a good tree bring it not forth corrupt fruit, neither that a corrupt tree bring it forth good fruit. Ang pinag-uusapan natin dito yung bunga. Okay? Verses before this, ang pinag-uusapan dito, bunga. Kaya iniremind ng Panginoong Jesucristo, why are you calling me Lord, Lord, and do not the things which I say? Kasi bakit? It's easy to show, magpakita ng tao na maayos ka spiritual, no? Punta ka ng church, attend ka ng mga gawain, mabilis lang ipakita yon. Pero ano ba yung bunga mo? Ano ba ang action na pinapakita natin bilang isang membro? So, paliitin na natin to. Ilagay natin sa sitwasyon natin ngayon bilang isang membro ng CBC MMI Sharjah or CBC MMI kung saan man dito, saan ka mang outreach. Ano ba ang ipinapakita mong bunga? Ano ba ang naitutulong mo para i-move forward yung gospel ng Panginoon? Diba? Isimplihan na lang natin, wag na natin masyadong palamin para mai-apply natin sa ating buhay. Kasi sabi ng Panginoon dito, tawag-tawag kayo ng Lord sa akin pero hindi niyo naman sinusunod yung sinasabi ko. And verses before that, sabi nga, for every tree is known by his own fruit. Kasi tinawag-tawag, daming tao, Lord, Lord, tawag siya ng Lord eh. Lord, gusto nila makita yung miracles. Lord, ano yung mga turo mo? Gusto nila makinig. Nakarinig ba kayo ng mga office mate, mga colleagues na sabi, gusto ko magpunta ng church, gusto ko makarinig ng salita ng Diyos. That's one thing. But ang tanong, gusto mo isinasapamuhay ba natin yan? Marami akong dating ka-churchmate na they always say, I want to hear the word of God. Yes, it's easy. Mabilis lang po makinig ng salita ng Diyos. Mag-type ka lang sa Google, sa YouTube. Makakaparinig ka. Pero the part na i-apply yun sa buhay natin, nagagawa ba natin? Okay? Because if you cannot apply that is called spiritual hypocrisy. Lip service without the life service is a spiritual hypocrisy. Lip service ka lang. You don't have a life service. Wala tayong paglilingkod sa Diyos. So, again, sinasabi niya to kasi napakadami ng sunod sa Kanya, tawag sa Kanya ng tawag ng Lord, pero alam ng Panginoong Jesucristo that they are not there
to obey His word para lamang makita sila, unang nakakain sila ng ano dun, di ba? May mga miracles, may nakakain sila ng, wala naman silang dalang pagkain, nakalibre sila ng food, magkaroon sila ng mga healing. So, they are there for a different reason. Kaya sabi ng Panginoon, ang tao nakikita sa kanyang bunga. Nakikita ang tunay na kanyang pagkatao sa kanyang bunga. Okay? Kasi like sabi ni Pastor dito, tumatayo tayo dito sa harap, nagsasong lead tayo. Pero nakakalungkot if pagdating dun sa school nyo, nagmumura naman kayo. That's so sad. Ano pagdating natin sa pagkaharap natin, mga barkada natin, mga classmate, mga kabasketball natin, mga ano natin, nagmumura tayo, and then alam mo yun, we act like we don't have that God na pinaglilingkuran. Di ba? So why do you call Lord? Sabi ng Panginoon, ba't kayo Lord ng Lord sa akin? Alam ko naman iba sa inyo ay nandito lang for a different reason. Kaya binigyan ng diin ng Panginoon yan. Alam niyo naman ng Panginoon pag nagsalita ay hindi siya men's pleaser. Sabi niya, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Verse 45, sabi niya sa verse 45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bring forth that which is evil, for of the abundance of the heart his mouth speaketh. Pag alam niyo yung kung alam niyo pag ang isang tao puspos ng salita ng Diyos o ng banal na Espiritu, because lahat ng lalabas sa kanya bibigay patungkol sa Diyos. Pero kung ang lumalabas sa iyo mga expression sa Facebook, yung mga expression ni Malupiton, yung mga iba-ibang klase mga vlog diyan na may mga ano sila, mga pauso, kung yun ang mga laman ng utak mo, ibig sabihin yun ang laman ng puso mo. Mas puno ka ng mga bagay na makamundo kaysa sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kagabi may kausap akong, may nakasabay ako sa mga colleagues ko. Yung isa Catholic, yung isa born again. So nung narinig nila yung music ng sasakyan ko is gospel song. Yung isang born again, nag-start na siyang magkwento. Yung isa, hindi makakwento kasi yung isa, walang alam sa salita ng Diyos. Ay yung isa, kwento kasi youth leader siya sa born again church dito. Dami niyang tanong sa akin. Dami niyang question about sa bakit marami siyang complain about sa kanyang mga churchmate na bakit ang iba daw sa kanila, mostly sa kanila, hindi nga daw parang pinapabayaan na yung mga sinners. Kumbaga, inalintulad niya sa akin yung kwento about the prostitute. Meron sa amin dun yung prostitute. Porque prostitute, hindi na nila pinapansin, hindi na nila ano. So, paano doon namin ma-reach out yun? Mga ganong scenario. So, mahaba pa yung usapan namin. But the point there is, kung malalaman mo yung tao, based nga dun sa lumalabas sa bibig niya. Bunga ng kanyang, kung anong nasa puso niya, lalabas yan sa bibig niya. So, regardless kung ano man ang sitwasyon sa church mo, ibig sabihin, may mga bagay na iniisip siya na patungkol sa church most of the time. Yun ang gusto kong maunawaan natin dito, no? Tayo, ano ba yung most of the time lumalabas sa mga bibig natin? Yung ano ba yung mga expression na lumalabas sa atin? So, the first point here, again, I will focus on i-divide ko lang po ito sa tatlo, ano? And the first point is the danger of the empty words. So, tatlo lang to. The danger of empty words, sabihin ko na sa inyo. The first is the wise builder, and the third is the foolish builder. So, okay, so sa unang part, it's yung verse 46. Ito ay patungkol, nilagyan ko ng point dito. Sabi ko dito is the danger of empty words. So, mayroon nga tayong kasabihan nasabi na words are cheap. O may sinasabi rin tayo na actions speak louder than words. Mga gasgas na kasabihan. Pero may ibig sabihin.
Kasi sabi dyan, why call you me Lord, Lord, and do not the things which I say. Jesus exposed the disconnect between profession and practice. Nung nag-aaral pa tayo, may subject kami na professional practice, ano. Kasi pag nag-aaral tayo, lahat yun puro knowledge pa lang, ano. Tapos pag nagtatrabaho, sabi nga nila, 90% doon pa lang natin matututunan pag nagtatrabaho na tayo. Okay? Yung mga pinag-aaralan natin dito, pag kayo nakaupo dyan at nagdi-discuss dito yung si pastor at nagpi-preach, yan yung knowledge. Okay? Ano profession natin? Profession natin tayo ay mga Kristiyano. Okay? Pero ang tanong, paglabas natin dyan, or even pagkatapos ng pag-amen natin ng katapos ng service, na ipapractice ba natin yun? Yung tanong. And I want you to be, gusto kong tanungin nyo at yung mga sarili. Tanungin natin ating mga sarili for this question na mga tinatanong dito sa salita ng Diyos. Many call Him Lord with their lips, but their lives tell different the story. Nakakalungkot, kasi daming tao, even sa social media, daming taong tumatawag sa Diyos na Lord. Alam mo yung ibig sabihin ng Lord? Malalim yan. Pag sinabi mo kasing Lord, ibig sabihin, yung taong yun na tinatawag mong Lord ay may power over you. Pag sinabi ng tao ng Lord sa mga fraternity nga, di ba? Master, pag sinabing gulong ka, gugulong ka dyan. Kasi lapit ka dito, pag sinampal ka, hindi ka gaganti. Sa fraternity, ganun yun. Pag sinabi mo kasi, pag tinawag natin ang Diyos na Lord, we submit na ina-acknowledge natin na ang Diyos may kapangyarihan sa buhay natin. Pero nakakalungkot kasi para na lang siyang expression na Lord, 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 thank you for that. Pero sa buhay natin, hindi naman nakikita na Diyos ang nasusunod. Nagets nyo? You ask now yourself, nasusunod ba ang Lord talaga sa buhay ko? Thinking that I'm calling Him Lord every now and then? Bukang bibig na natin yung Lord, Lord Jesus, God the Father, Heavenly Father. Pero, nasusunod ba talaga siya sa buhay natin? No, it's just a question. Tanungin natin ating mga sarili. Now, you also evaluate yourself. You assess yourself. Pagdating ba sa church, nakikita kaya nila sa akin na ako ay masunurin sa Diyos? O ang nakikita nila sa akin yung kakulitan ko lang, yung kapugian ko lang, di ba? Tatawag ko si Ethan eh. Yung kakyutan ko lang. O nakikita ba nila sa akin kahit ganito itsura ko, pero nakikita nila sa akin na ako, wala silang makikita sa akin. Kumbaga blameless ako. Kasi hindi nila ako makikitang nagsisigarilyo sa labas. Kahit lupit-ugutin nila yung buong UAE, hindi nila ako makikitang umiinom. Kahit ikutin mo pa lahat ng mga partition, mga barkada ko, hindi nila ako makikitang ginagawa yun. Blameless ka. Di ba? So pupunta ka ng church, hindi ka mahihiya. Kasi sinasapamuhay mo. Hindi ka nagmumura. No, those are just basic. So marami pang mas malalim dyan na pwede natin i-halimbawa. So mga kapatid, to apply this in our life, we must examine whether Jesus is truly Lord of our choices, our relationship, our priorities, and our daily walk, or just a name we call when it's convenient. Kasi minsan, para nakasanayan na lang natin, Lord, Lord, Lord. Pero talaga bang siya ba ang nasusunod? Alright? So, that's the danger of empty words. Kasi minsan, nagiging salita na lang. Expression na lang yung Lord. But it's empty. Wala talaga siyang impact sa buhay natin, yung pagiging Diyos ng Diyos. Walang impact, walang reflection. Sabi nga, walang bunga, walang nakikita sa'yo na ang sinasamba mo talaga is Creator of heaven and earth. Diba? So that's the danger of empty words. The danger ng pagiging Kristiyano natin na name tag lang.
Open your Bible in the book of James. This is quite popular. This verses is paulit-ulit na natin naririnig. James chapter 1 verse 22 to 25. James chapter 1 verse 22 to 25. The Bible said, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Nakikita niyo yan? Pag kayo daw hearers lang, attendee lang kayo, pero hindi niyo naman sinasapamuhay, niloloko niyo daw yung mga sarili niyo. Sabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-church. Sayang lang oras niyo. Sayang lang yung pinantaksi niyo. Kung hindi niyo rin gagawin, wag na. Kasi sabi niyo, you're deceiving your own selves lang eh. Bumalik na lang kayo dito sa church pag decided na kayong sumunod talaga sa Diyos. Kaysa, nandito kayo, pero hindi naman talaga pag sa Diyos ang pakay nyo dito. Nagets nyo? You're deceiving your own selves. For if any man be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. But who was looked into the perfect law and liberty and continued therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of a work, this man shall be blessed in his deed. Kita nyo yun? Makikita mo ang tunay na Ikaw, pag ikay obedient sa Diyos, ako naniniwala pagpapalain tayo ng Diyos. Although maraming taong talagang hindi nila nararanasan yon, parang for them walang power ang prayer. Pero ako talaga naniniwala ko pag tayo marunong sumunod, may blessing. Ito pala yung in-example kahit kagabi, in-example ko dun sa isang youth, isang bata-bata pa na kausap ko kagabi. Sabi ko sa kanya, may blessing ang obedience pag magsimula ka ng tama sa marriage. If you start your marriage right, may blessing yun. Hindi pwedeng wala yun. Mayroon at mayroon yung blessing, pagpapalayan ka ng Diyos if you will obey the right way of marriage. Kaya nga tayo dito, itinuturo natin niya kung anong tamang courtship, anong tamang pagsisimula ng pagpapamilya. Kasi may blessing yun. So, huwag natin dayan ating mga salita. Para ka lang daw tumingin sa salawin at after mo, nakita mo na yung itsura mo, tapos mamaya nakalimutan mo na naman. Nakalimutan mo lang agad kung ano nakita mo sa salamin. So, anong sabi pa nga ni Apostle Paul, di ba? I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So mga kapatid, again, the danger of empty words. That's verse 46 when the Bible said, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say. So you ask yourself, I leave it that way because ganun naman talaga yung verse 46. It's a question. Okay? Tinatawag natin siyang Diyos, pero atin ba talaga siyang sinusunod sa buhay natin? Okay? Or maaari, sumusunod ka sa Diyos pag nasa church ka lang. Pag nasa labas, iba ka na. Right? So verse 47 and verse 48, that is the wise builder. Okay? The wise builder. Kasi ang sabi dyan, whosoever cometh to me and heareth my saying and do with them, I will show you to whom he is like. So, sabi niya, kung sino daw ang lumalapit sa akin, kasi marami to silang sumusunod-sunod sa Diyos doon eh, sa mountain eh. Sino man sa inyo lumalapit sa akin at sinusunod yung sinasabi ko, kasi nag-discuss siya dito na about beatitude eh. Kung susundin nyo to, o kung sumusunod man kayo sa mga sinasabi ko, sabi na, ihahalin tulad ko kayo, sabi sa verse 48, he is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock, and when the flood arose, the stream beat vehemently upon the house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Now mga kapatid, first of all, pag sinabi mo kasing yung foundation, ano bang purpose ng foundation? Actually, ang bahay kahit wala namang foundation, tatayo yan. Ito, kasi square to eh. Ang square, pag mag-square ka dyan, tatayo yan yung bahay. Maglagay tayo dito ng mga hollow blocks, paikot.
nilagay natin ng roof. Yung bahay nga nila, Brother Albert, dyan sa labas, yung nilalagay na storage, wala pang foundation yan. Nakita niya? Yung ano nila, storage. Tumatayo, di ba? Walang foundation yan. Pero pag humangin ng malakas, maaari siya masira. So, ang purpose ng foundation is para maging matibay yung kinikerry niyang structure. At ang nakakatawa kasi minsan hindi natin na-appreciate yung foundation unless hukayin natin yan o nandun tayo sa kung kailan siya ginawa. Alam niyo yung Burj Khalifa, napakalalim ang pundasyon yan. May isang problema dyan eh. Sa Burj Khalifa. Yung sa sobrang taas niya at ang footprint niya, building footprint is maliit lang kasi nga pahaba siya. Yung araw-araw na dumi na bumababa, hindi kinakaya ng septic tank. Araw-araw hinihigop yan dyan. Imagine mo galing sa taas, baba, ilang tae yun. Bumababa araw-araw, maiipon dun sa basement kung saan man siya iniipon. Dumi. Hindi niya kinakaya. Pero ang point ko is, pag mo yung Burj Khalifa, ang ganda, di ba? Ang ganda tingnan sa labas. Pero hindi natin alam kung ilang tao ang namatay nung ginawa yan. Ilang tao dyan ang nasugatan. Ilang buwan, ilang years yan na paghuhukay. Pag gumawa ng building, makita niyo yan, pag gumawa ng building, ang foundation, natagal yan gawin. Okay, nagpapiling, nagbubutas, at maglalatag pa yan sa ilalim ng ano. Pag malambot ang lupa, kailangan medyo malalapad yung mga footing. Kasi, ano yan eh, parang may poste, tapos may footing pa yan, ano sila ng semento na malapad. No, pag malambot yung lupa, lalo na dito mga sandy yung mga ang ground dito, kailangan mas malapad pa yung footing na yan. So matagal na gawa yan, tapos magre-rebars pa yan sila. Yung rebars napakatagal yan, dinudugtong-dugtong nila yung mga steel bar. So yun yung part na hindi natin nakikita, no, yung mahirap na part. Nakikita na lang natin. Kaya yung mga engineers, galit sa amin yan eh. Kasi yung part nila, hindi nakikita. Yung nakikita lang yung part namin, yung architecture. Yung panlabas. Uy, sinong architect niyan? Di ba kami lang, nasa amin lang yung puri, pero hindi nila nalalaman na kinumpute yan ng engineers kung ilang hollow blocks, ilang steel bar, ilang cubic meter ng concrete ang ginamit dyan. Hindi kami yun. Engineer yun. Sila yung magaling sa math na kaya nilang alamin kung kasi itong Burj Khalifa, ang poste niya nasa gitna lang. Isa lang. Hindi ka kaya dito, marami tayong mga poste, di ba? May main poste lang yan na nasa gitna na naghahawak. Now, hindi rin pwede yung sobrang malakas yung foundation at sobrang tigas. Kailangan yan, nagsisway din yan. Kasi pag naglindol, sasabay yan sa lindol, di ba? Pagpunta kayo ng BGC, yung mga ginagawa namin ng mga building na mga condominium. Pag talaga lumindol, kikita mo talaga nagsisway yung building. Dito bira lang kasi maglindol eh. Pero hindi rin pwedeng sobrang rebars. Hindi ko siya pwedeng damihan ko nito ng concrete para sobrang tibay, hindi. Now, the point there is, hindi natin nakikita yung part. Kasi kung babasahin niyo po yung verse 48, sabi dyan, and he is like a man which build an house and dig deep. So ang buhay Kristiyano po natin, hindi po siya papetiks-petiks lang. You have to dig deep. It requires time, it requires focus, it requires diligence, it requires consistency. Kasi kung ang pagbubuhos ng foundation is binuhusan ko yan ngayon, hindi natapos, parang buhay Kristiyano natin, parang nag-pause muna tayo, tapos after itutuloy natin. Yung rebars, nako-compromise na po yung yung pag na-expose na siya ng sun, inulanan, na naka-expose yung rebars, nababawasan na yung strength nun. Ang problema, it was computed ng mga engineer based on sa maximum strength ng rebars. So pag pinutol-putol mo yung ng pagbuhos, kaya nga pag nakita nyo po sa
Pag nagbuhos sa mga bahay, minsan one day yan, maglalagay ang napakaraming tao para matapos within a day. Matabunan agad ng concrete. Yung dito sa Business Bay, pag nagbubuhos, dun sa kaibigan kong engineer, pag nagpabuhos na sila, lahat ng mga engineer may tigpa 500 dirham. Magstay lang sila that night. Matapos lang kung kailan man matatapos. Kasi napaka-importante yung part na yun. At saka nandun yung pera, maraming, maraming kupit. The point is, kailangan duro-diretso. Kasi ang sasabi ko dito, we need time. We need to focus. Kailangan natin ng diligence, kailangan natin ng consistency pagdating sa ating buhay Kristiyano. Hindi tayo pwede magpapetik-petik lang kasi, ay, mga kasama ko, okay na dito. Sabay, parang blend-blend ka lang ba? Kasi halata naman pag blend-blend ka lang sa mga mga ka-churchmate mo kasi ito, okay, praise God. Ang problema dito, di ba? Kasi kaya nga ito sa mga other churches malalaman niyo yun, they are so good in hallelujah, praise the Lord, words. Relationship to God is not just hindi lang po iyan about praises. Kailangan po yung obedience natin makita sa atin. Ang wise builder, itong wise na builder, he came to Jesus. Kung ihalin tulad mo sa isang Kristiyano, hear this word, nakinig siya, and obey Him. Doon natin mabibuild ang tamang foundation natin. Okay? Kailangan po ma-apply niyo yung tatlo, ha? Lalapit ka sa Diyos, makikinig ka, ay may i-apply mo. Doon mo lang, yun ang mga, kumbaga, ingredients ng matibay na pundasyon. Kasi kung tagapunta ka lang sa church, wala. Para kang, sasabi ko nga sa inyo, parang yung foundation mo hindi mabuild ng maayos. Kasi nai-expose. Imbis na dapat, yung foundation, pag nailatag yung rebars, magpamix ka agad, pabuhusan mo agad lahat. Huwag mo nang papatagalin pa kasi nagiging weak yung rebars. Ang hinahalin tulad natin dito, yung pananampalataya natin, na dapat, sasabi dito, he dig deep. Hindi po ito hindi po siya ganoon kadali. He didn't just build it quickly. Yung paggawa ng bahay, hindi yan ang buhay Kristiyano natin, hindi yan pabilisan ng maganda agad yung preacher na agad ako. O di kaya teacher na agad ako. Grabe to si brother so and so. 2 weeks pa lang dito, nagsusunglid na. Galing nito ah. Ganun ba? Ganun ba yung natin, yung basehan natin ng isang maayos na Kristiyano? Kailangan may maayos na pundasyon. Kaya nga may standard tayo sa mga pinapatayo dito sa pulpit. If nabibigyan ka ng pagkakataong tumayo, ibig sabihin, nakikitaan ka ng pagiging diligence, nakikitaan ka ng focus, nakikitaan ka na nagbibigay ka ng time. Okay? Or consistent ka. So, makita natin dito, he didn't just build quickly. This builder have to dig deep. There was effort, there was an intention and preparation. When the storm came, his house stood firm. Na ito maganda. Kasi pag tama yung pundasyon mo, tama yung pananampalataya mo, kahit sino pa yang dyan na tao na galing sa labas, na iba-iba ang kanyang language, iba-iba yung mga expression niya. Hindi ka basta-basta teka lang, ang mga pinagsasabi mo. Hindi ko sinasabi yung mga ganyang expression, mga ganyang, alam niyo yung mga, especially mga Tagalog, pag nagmura yan, ang lulutong. Makausap ka ng, every sentence may P. Meron sa amin, mga ka-opisina ko, every sentence magkukwento lang kayo, may P. Pinang P kasi. So ikaw, pag strong ang foundation, hindi ka basta-basta susundan mo lang agad uli yung mga ginagawa nila, pero kung ginagawa nila, gagawin mo rin. So dyan lalabas yung foundation mo. Okay? Ito, hinahalin tulad natin ito, na pag may dumating na pagsubok, hindi ka basta-basta natitinag. Hindi kagaya ng builder na to, strong yung foundation niya. Na kung kahit mayroon ba niya nag-share sa iyo na iglesia ni Cristo, iba ang reliyon, hindi ka basta-basta masisway o maniniwala kasi may strong foundation ka, may pinanghuhugutan ka. So the last point is the foolish builder. The foolish builder
build an house upon the earth. Now, honestly mga kapatid, sa earth naman talaga ginagawa yung yung foundation, hindi sa rock. Hindi po talaga ginagawa. Yung itong sample dito, talagang this is unusual. Hindi mo kailangan maggawa ng foundation sa rock. Paano yun? Bubutas. Kasi dig deep daw. O sabi dyan sa verse 48, he's like unto a man build an house and dig deep and lay the foundation on a rock. Ba't ka magbibuild ng foundation sa rock? Bato na nga yun eh. Kung sa architecture, pag may bato na, ang gagawin ko, magtutusok na lang ako ng rebars. Tutusok ko yung rebars, and then isisilant ko, and then dudugtungan ko na para may poste na ako. Hindi, ang sabi dito, bubutasin mo pa yung bato, silalagay mo dun, sobrang lakas na nun. Sobrang lakas talaga nitong pundasyon na to. Kasi ang foundation, ginagawa naman natin yan sa mga sand. Okay? So nagpapakita dito talaga sa ating mga kapatid na yung foundation, Jesus Christ as our foundation, is hindi siya natural. It is something na reliable and above natural. Na yung tipong kahit anong bagyo, sinasabi ko sa iyo talaga, kahit anong bagyo naman talaga, pag bato yung, nasa bato naka-foundation yung foundation mo na naka-foundation sa bato, wala pa talagang bagyong makakasira dun. Kahit Yolanda pa. Kahit dalawang Yolanda pang magkasunod, hindi po masisira yun. And then the foolish builder, ito naman siya, gumawa siya sa earth, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Nalala niyo yung kwento about the three little pig? Ayan. Yung unang pig, anong ginawa niya? He made up, alam nila na kailangan nila bricks eh. Pero yung unang pig, ang ginawa niya is made of straw. Pagdating ng big fat wolf, kinain yung pig kasi tinagos lang yung straw eh. Di ba? O yung pangalawa, made of stick. Pagdating ng wolf, wala, kinain niya rin yung pig kasi mabilis lang sirain yung wood eh. O, stick lang eh. Gumawa ka ba naman ng bahay ng build of stick? Kung hindi ka tatanga-tanga. Yung isa nipa okay pa eh. Pero sa actual, ganun talaga. Sa amin, ako honestly from hanggang namulatan ko, hanggang sa college ako, yung bahay namin palagi lang naman yung roof namin nipa lang. Saka yung wall namin sa bandang kitchen, minsan nipa lang din, tapos mga plywood lang ang namin. Ganun lang naman. Kaya ako nag-architecture kasi sabi ko, I'll build a house for my parents. By the way, pag-pray nyo, kasi sa May 9, this is the reason why I'll go home alone kasi magpapabuhos kami para sa bahay ng parents ko. But the point here is, yung pig, una ginawa niya made of nipa, made of straw. So, ang bilis lang po nun. At saka rinig mo yung mga dumadaan sa amin pag nipa lang yung word nyo, maririnig nyo. Tsaka kung papasukin ka ng mga aswang, mabilis pasukin ng aswang. Ayun, mayroon pa sa amin tinatawag silang sigbin. Yung mga sigbin pang uso dun. Sa amin uso yung mga manananggal kasi sa mga probinsya sa Samar. Naku, uso dun. Kaya takot kami palagi pag gabi. So, pinasok lang daw ng ito sabi dito, yung kwento ko sa Three Little Pig, di ba yung unang pig, made of straw, pinasok lang ng wolf, kinain yung pig. Pangalawa, made of stick. Pwede rin talaga magawa ng bahay made of stick. Di ba nakita niyo sa mga tribes, sa mga Africans, gumagawa sila ng mga stick na magkatabi-tabi lang. Tapos papadaanan nila ng isang rope paikot para mag-compress lahat ng mga stick. Nagagawa talaga 'yon. Pero but then again, kayang sirain daw sinira lang daw ng wolf at din kinain din uli yung pig. Yung isang pangatlong pig, masunurin. Ang ginawa niya, bricks. Hindi siya napasok hindi siya pinasok kasi itong problema mga kapatid, ang problema sa atin minsan mga Kristiyano, we know what's the right thing to do. Alam natin kung anong tamang dapat gawin pero hindi natin ginagawa. Alam natin na tamang mag-church pero hindi natin ginagawa. Nagtatamad-tamaran tayo.
Alam natin kung ano ang tamang gawin, pero alam natin, andito na yung mga salita ng Diyos nakasulat lahat, pero most of the time, hindi natin nasusundan. Especially pag natatouch na yung mga personal desires natin. So, itong foolish, sabi dito sa verse 49, builder, but he that heareth and do it not is like a man that without a foundation build an house upon the earth, against which the stream, hindi nga siya nag-build ng foundation eh. Gumawa lang siya, doon pa siya sa earth. At the same time, hindi pa siya naglagay ng maayos na pundasyon. Without a foundation, built an house. Aba, delikado talaga yun. Against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and ruin of the house was great. So mga kapatid, let's end on this. Let's go to the conclusion. What are you building your life on? Sige, ang buhay natin ngayon, you ask yourselves, anong pundasyon ang ginagawa mo ngayon sa buhay mo? Especially yung mga juniors, ang papalad yun, nagsimula kayo mga ganyang age, nandito na kayo sa church. So what is your, saan yung ginagawang pundasyon ang buhay nyo ngayon? Anong pundasyon ang ginagawa natin? Ano? Si Russell, anong pundasyon ni Russell? Laki ng pundasyon ni Russell. Physically, ang laking pundasyon. Pero spiritually, anong foundation? What are you building your life on? If your faith is only words and no obedience, Jesus says you're building on a sand. Kung ano ka lang, hallelujah, praise the Lord. Galing mo dun sa mga worship. Nakataas ka pa ng kamay. Praise God. Pero hindi mo naman sinasapamuhay, you're building your faith or your foundation in a sand. Pero ang sabi dyan, but if you come to Him, listen to Him, and obey Him, your life will be built on the rock. Pag marunong kang mag-apply ng mga pakunti-kunti natin natututunan dito, gumagawa ka ng maayos na pundasyon. Gumagawa ka ng pundasyon na hindi matitinag. Sinasabi ko sa iyo, kahit anong reliyong kumausap sa iyo sa labas, pag maayos ang pundasyon mo, kahit magtambling-tambling pa sila dyan, gumawa siya ng miracle. Sabi nga sa end times, di ba? Maraming madideceive kasi yung Antichrist gagawa ng maraming miracles. Kahit miracles pa yan, kapatid, pag alam mo yung pundasyon mo, hindi ka basta-basta maniniwala kasi kahit ang demonyo kayang gumawa ng miracle. Even the devil himself can transform into an angel of light. The Bible said. 3 questions I want to leave before I end. Tanong natin dapat to, am I just calling Him Lord or He is really Lord of my life? Tinatawag lang ba natin siyang Lord o Lord siya ng ating buhay talaga? That's first. Number 2, what part of my life need to be dug deeper into the foundation of Christ? Ano ba sa part ng buhay mo na medyo mahina pa ang pundasyon para sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya? Number 3, when the storm comes, will my faith stand? Tanungin natin sa mga sarili natin yan. Pag isang taon ka na naghahanap ng trabaho at wala ka pa ring trabaho, di ka pa rin binibigyan ng Diyos, backslide ka na ba? Magbabackslide ka na ba, di ba? So, I'm just exaggerating, pero when a storm comes, mga kapatid, will your faith stand? So those are the questions na kayo lang po ang makakasagot. Alright, let us all stand up and let us pray. Let's have a closing prayer. Sa preaching lang po, after this, we will going to have our prayer request and prayer for the prayer list. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for reminding us once again that we should be a doer. Doer, Panginoon. Hindi lang basta nakikinig, hindi lang basta attendee, Panginoon, kundi kami dapat ay marunong sumunod sa pamuhay, i-obey ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, for reminding us this evening that we should not just call you Lord. Kailangan alam namin, Panginoon, na ikaw talaga ang Lord of our life. Ibig sabihin ng Panginoon, ikaw ang nasusunod sa lahat ng aspeto ng buhay namin.
sa church man yan, sa pamilya, sa finances, sa barkada namin o sa church, sa trabaho namin o sa school. Ikaw ba talaga ang Lord of our life? Thank you, God, for reminding us. And lastly, maunawaan namin kung anong stage kami ngayon o nasaan ang estado ng aming mga pundasyon ngayon. Malakas na ba ang aming foundation o kami yung tipong anytime pwede kaming masira pagdating sa mga pagsubok dahil sa hindi maayos ang aming pananampalataya, hindi maayos ang aming faith sa iyo, Panginoon. Although some of us are already saved, Panginoon, pero ang pagpapalakas ng pundasyon ay isang araw-araw na pag-uubay sa iyong mga salita at pakikinig, O God. Nawa ang bawat isa dito sa silid na to, na nandito ay alam ko nandito sila for a reason, palakasin mo ang aming mga pundasyon, Panginoon. And again, lumalakas ito sa pamamagitan ng pakikinig at pag-a-apply ito sa aming pang-araw-araw ng buhay. Ikaw po ang mapapurihan sa aming mga buhay Kristiyano at even sa lahat ng aming mga ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's have prayer time na po tayo. Magipagpalitan na po tayo ng ating po mga prayer.